Chairperson, Motorcycle Taxi. Kaugnay nga rito. Romeo, good morning. Magandang umaga po, Sir Rod, sa mga gilid yung taga-subaybay po. Okay. Eto, pinag-uusapan nga natin ngayong umaga patungkol sa pangamba ng inyo pong sektor, ng inyong grupo sa pagkuha ng ayuda. Oo. Pero kayo ho ba'y kumpiyansa, Sir Romy, na makakarating, mapupunta, o may makukuha kayong ayuda sa DSWD at hindi magkakaroon ng problema doon sa listahan ng mga pangalan mula po sa mga motorcycle taxi at delivery rider? Basta po ang ayuda manggagaling po sa gobyerno, puro problema yan. Kaya expected na namin na hindi lahat ng sinabi nila ay magkakaroon ng ayuda. Kaya nga habang tumatagal ang pangako, lalong lumalabo. Oo. Unang-una, wala naman kaming listahan kung sino ba yung mga nandyan. At ang AX po kasi, merong mga requirements pa yan. So sana ahead of time, nagsasabi na sila kung ano yung mga pangangailangan. Kasi hindi, kaya ko po, hindi naman bago sa akin yung AX dahil dati rin ako meron yan. Kasama yung mga rider na binigay sa amin, na mga kakilala naming mga politiko. So may mga requirements yun. Baka mamaya yung mga rider umasa pagdating doon, kagaya ng ginawa sa mga tricycle driver, wala yung pangalan, meron palang hinihingi ng mga papel, ang sabi sa balita, lisensya lang. Pagdating doon katakot-takot na may mga picture pang hinihingi. Kaya sana mas malinaw na ayuda. Total, laban tumatagal naman, hindi na rin namin kailangan yan Kasi tumitigil na rin sa biyahe yung mga kasama ko. Romy, yung binabanggit dapat mas mabilis, simple na ayudang ibibigay. So, sa inyong grupo, paano nyo gustong gawin ito ng gobyerno para makakasiguro na lahat ng inyong mga miyembro, lahat ng mga motorcycle taxi, delivery rider, may matatanggap? Kunin lang ang listahan sa tatlong platform o sa iba pang platform na pinayagan nila na mag-operate ng motorcycle taxis. Okay. Anong mga tatlong platform yan? Ang unang tatlong platform na pwede, yung Move It, Joyride, Angkas. Tapos nagdagdag sila ng additional na 7, yung Tok-Tok. Okay. Yung kalimutan ko yung iba, pero iba kasi sa naman yun, sa outside Metro Manila yun. Romy, binabanggit kanina ni Asik Dumlao, may hawag na silang listahan, okay? Mula sa inyong mga platform po, opo. Yes. Hindi niya binanggit yung mula sa mga platform. Kung hindi, galing yung listahan mula sa LTFRB. Ako, ang ko doon, ang iniisip ko, yung listahan na yun, galing dito sa mga binabanggit mong platform. Kasi dapat naman talaga, pagkagaling yung listahan, dyan sa Grab, Move It. Kasi sila ang may hawag, di ba, ng mga pangalan kung sino yung mga motorcycle taxi na nagsiservisyo at yung mga delivery rider. Sila lang po pwede mag-provide Ang totoo niya kasi dapat, meron naman po dapat talagang LTFRB at ang DICT niyan. Okay. Kasi sila talaga ang pinagpapasahan ng mga requirements, sila yung binibigyan ng mga pangalan talaga ng riders. Kaya kung tutusin, simula, hindi naman na kailangan pa humiling sa mga sa mga MC taxi. Sa mga delivery. Dahil meron na talaga yung mga yan. Meron na sila. May na sila. May master list na kumbaga ng mga lehitimong rider. Ang problema lang, baka luma na yan, listahan nila. Anong ibig mong sabihin? Pag luma, so baka nasa ibang platform na naglipatan na yung iba. Kasi malaya naman ng rider na pumili ng ilang platform ang gusto nilang pagtrabahuan. Romy, kasi binabanggit ni Asek Dumlao, parang nasa mahigit 100,000. Sa tingin mo, ganun lang ba kadami yung mga motorcycle taxi natin at delivery rider? Lagpas pa po dyan, matutusin. Pero ang po kasi ng listahan, lalo yan, particular, Metro Manila, ang alam ko dyan, ang AX, pag gaganyan, kailangan na taga Metro Manila ka lang.
Mhm. So pag hindi ka sa Metro Manila, kasi ang style nila dyan daw po, ang budget, pang Metro Manila lang. Mhm. Iba yung budget ng outside ng Metro Manila. Yes, oo. So talagang ano yan, dadaan pa sa rin sa butas ng karayom yung mga listahan na yan. Oho, oho. At expected naman namin, hindi talaga lahat makakakuha. Hindi na kasi bago yung ayuda eh. Talagang ano yan eh, parang raffle yan eh. Hindi mo alam kung ikaw ang tumama. Mm. Hindi mo mabibigyan. No? Bakit ganun na lang ang pangamba at pananaw nyo rito, Romy, sa pagbibigay ng ayuda? Duda kayo na may makukuha. May mga dating karanasan na ba ang inyong group, ang inyong sektor rito? Sa Meron na po. Oo. Meron na po, hindi na po bago sa amin yan. Kaya nga meron kaming agam-agam, Oo. meron kaming mga tanong, meron kaming mga hindi mabuting pakiramdam pagdating sa usapin ng ayuda. Oo. So, dapat sana ang gawin ng gobyerno na lang, asikasuhin na lang yung yung pagbaba ng presyo ng gasolina. Oo. Yung supply ng mga langis, ng petrolyo, yan lang sana ang asikasuhin. Kasi ang pagbibigay po ng ayuda para po sa mga tamad yan eh. Mhm. Hindi naman kami mga tamad na tao. Kami po ay naghahanap buhay, kumakain, galing sa aming pawis ng noo. Oo. Hindi po namin kailangan ng mga tulong na ganyan, lalo't magiging parang pa yan eh, lugar pa ng korupsyon. Pag hindi na ubus yung pera, mantakin mo ang budget 62 billion para sa AX, tapos malalaman mo maglalagay na naman sila sa DPWH. Oo. Kaya hindi mo maaalis sa amin na lagi kami may tanong. Mhm. Hindi pa nga maayos yung mga kwento at mga reklamo sa flood control magkakaroon na naman ng budget sa DPWH na naman. Mhm. Mhm. So why not ilagay niyo yan sa Department of Energy o kaya sa bumibili ng petrolyo para yung langis talaga bumaba. Oo. At yun kasi ang namin means namin talaga para makapaghanap buhay. Mhm. Ngayon napakahirap na po ng booking kasi talagang maluwag na kalsada eh. Oo. Wala nang gustong sumakay sa mga alternatibong kahit sa TNBS, mahira na rin. Kasi nga, maluwag na eh. Bakit pa ako magbabayad? Tapos mahal pa yung pamasahe. Mhm. Ba't ako magbabayad ng malaking presyo? Parehas na rin din naman yung service ibibigay sa akin ng pampublikong transportasyon. Kagaya ng jeep, saka ng bus. Oo. Akala ko, lumuwag ang kalsada dahil konti na lang gumagamit ng kanilang mga pribadong sasakyan at lumipat na sa inyo. Na lang ako. Motorcycle taxi na lang, mabilis pa at makakatipid pa ako sa gasolina. Hindi din pala sa inyo sumasakay. Hindi na rin po sa amin sasakay kasi Hindi na rin una-una sumasakay. ang mahal. Oo. Ang mahal na pumasahe. Tumaas na rin kayo. Same naman yung oras. Hindi po. Mataas naman talaga ang pamasahe namin sa normal na transportasyon. Oo. Pero pag same lang naman yung Oo. siguro ang masasakay na lang namin, sir, yung mga maraming drop-off. Oo. Sasakay ka ng jeep, marami kang drop-off yan. Pero yung mga isang biyahe lang, hindi na kami kailangan nun. Oo. Itong mga digital platform na kung saan konektado kayo, may konsiderasyon din ba na ibinibigay sa kanilang mga rider? Ngayon, lahat naman yan. Sa panahon lahat naman ngayon. po yan. Lahat naman po yan. May kanya-kanya silang ginagawa para Makatulong. movies. Mas lalong tumaas yung kanilang Mga komisyon? komisyon. Hindi naman po kasi regulated naman yung komisyon na yan na dapat 20% lang. Ngayon, kung magbababa sila, nasa sa kanila na yun. May mga binababa sila, kagaya kunyari, malakas kang bumiyahe, palagi ka bumababa yung komisyon mo. Oo. May mga ganun silang mga iskema eh. Pero sa amin, as long as na 20% ng nyo, okay na yun. Oo. Pero ang sitwasyon po kasi, pagka mataas na yung gasolina, sa amin natatama yun eh. Hindi naman sa komisyon tatama yun eh. Oo. So, titigil ka na lang. Okay. Kasi may mga kumpanya na ayaw din nilang i-compromise yung yung finances ng kumpanya nila. Mhm. So, naiintindihan naman namin yun. Kaya ang pinaka-resort niyan, tumigil na lang. Oo. Alright. Kaysa bumiyahe kami na parang libre na lang. Oo. Alright. Romy, maraming salamat sa oras. Ingat kayo, parate, sa pagmamaneho. Maraming salamat po, sir. Thank you.
Romeo Maglungsod, Chairperson, Motorcycle Taxi, mga kasama community. Oo.